Dahil lang sa kuryosidad isinuksok ko ang ulo ko sa inidoro. Hindi ko inakalang may lilito na isang ganap na bagong mundo. Ang mundong nasa harap ko ay punong-puno ng ligaw na damo. May isang kakaibang salamin lang na nakatayong mag-isa roon. Habang iniisip ko kung para saan ang salamin, biglang kumislap ang ibabaw nito ng puting liwanag. Sa susunod na sandali, bumalik ulit ako sa harap ng inidoro. Natigilan ako sandali, parang may naintindihan ako. Agad kong isinuksok ulit ang ulo ko. Gaya ng inaasahan, muli akong bumalik sa tigang na lupain. Bigla kong naunawaan, ang inidoro pala ang portal papunta sa ibang mundo. At basta banggitin ko lang sa isip ang pagbabalik, kayang ibalik ako ng salamin. Nang magkaroon na ako ng kumpiyansa, isinilid ko ang salamin at naglakad-lakad sa kaparangan. Hindi pa ako nakakalayo, isang hindi pangkaraniwang kulay ang umagaw ng pansin ko. Agad akong lumapit, isang kalawangin na mahabang espada ang bumungad sa akin. Bagamat kalawangin ang talem, may pulang hiyas na nakabaon sa kaluban. Nang timbangin ko ito higit 10 kilo ang bigat. Kung may espada may taong nagmamayari, maaaring isa itong mundong mandirigma. Matapos mag-isip saglit, iningatan ko ang espada at nagpatuloy sa paglalakad. Pagkatapos ay nakapulot pa ako ng sirang payong, 2 pangsindi ng apoy at isang basang libro. Ang mga letra sa libro ay parang mga guhit ng multo. Walang kahit anong malinaw na mabasa. Nang makarating ako sa ilalim ng lilim ng puno, bigla akong napahinto dahil may nakakalat na mga buto ng tao sa lupa. Mabuti na lamang at mga buto lang. Kung ito ay isang nabubulok na bangkay, marahil ay nasuka na ako noon. Pinilit kong pigilan ang takot sa dibdib at lumapit para tingnan. Napansin kong may isang palamuting jade at isa pang sirang libro sa tabi ng mga buto. Magandang bagay sana ang libro. Makakatulong ito para mas maintindihan ko ang mundong ito. Sayang at hindi ko alam basahin ang ganitong uri ng sulat. Habang iniisip ko iyon ay tumingin ako sa malayo. Bahagya kong nakita na mas damadami ang mga kalansay. Kausapin ko pa lang sana ang mga gamit. Biglang may narinig akong kakaibang sigaw mula sa langit. Napatigil ako sa sobrang gulat. Agad akong tumingala sa direksyong pinanggalingan ng sigaw. Isang dambuhalang ibon na kulay itim ang nakita ko. Ikinakampay nito ang napakalaking pakpak at sumasalakay pababa sa akin. Buwisit, napamura ko nang hindi sinasadya. Dinampot ko ang mahabang espadang napulot ko kanina. At buong lakas ko itong inihampas sa malaking ibon. Kasabay nito ay sumigaw ako ng todo sa isip ko. Ginoong salamin, gusto ko nang bumalik. Tumama ang espada sa katawan ng malaking ibon. At naglabas ito ng tunog na parang metal. Pagkatapos ay tumilapon palayo, samantalang ang malaking ibon, ilang balahibo lang ang nalaglag mula rito. Hindi man lang nabawasan ang bagsik ng pagsalakay. Kitang-kita ko na ang kumikislap na mga kuko ay papalapit na sa mukha ko. Sa napakadelikadong sandali, biglang nagdilim ang paningin ko. Sa sumunod na iglap, bumalik akong gusot at marumi sa sarili kong banyo. Bumagsak akong nakaupo sa sahig. Humihingal ng malakas, matagal bago ako tuluyang kumalma. Saka ko lang dinala ang mga nakuha ko sa sala para bilangin. Mukhang maayos ang hiyas sa kaluban ng espada. Sayang at hindi ko pa rin maintindihan ang libro. Kahit anong tingin ko, pakiramdam ko ay iyon lang ang palamuting jade ang mukhang may halaga. Nang maisip ko iyon, agad kong tinawagan ang tatay kong nagnenegosyo ng alahas. Hindi ko inakala na matapos niyang marinig ang paglalarawan ko, ay naging kakaiba ang tono ng boses niya. Hindi lang niya ako pinayuhang ako na ang baalang magdesisyon. Partikular pa niyang binilin na huwag banggitin ang sariling tindahan ng alahas. Pagkarinig noon, lubos akong naguluhan. Ano ang nangyayari? May nangyari ba sa bahay? Ngunit sa pagmamadali ng tatay ko, hindi na ako nagtanong pa. Pagkababa ng tawag, isa-isa kong nilinis ang mga nakuha kong gamit na may putik. Pagkatapos ay kinuhanan ko ng litrato at ipinost sa forum ng anti-gang gamit. Hindi ko inaasahan kinabukasan, bago pa man ako makabangon, may tumawag agad sa akin mula sa Yanjing. Isang lalaking nagngangalang Wang Duobao. Diretso niyang sinabi na bibilhin niya ang kaluban ng espada at flask ko. At ang alok ay nagsisimula sa 100,000. Nang marinig ko ang presyo, agad akong nagising sa antok. Hindi ko napigil ang bumalik sa isip ang kaparangan. Talagang isa iyong kayaman ng taguan. Ngunit sa tuwing naaalala ko ang nakakatakot na malaking itim na ibon, agad ding lumamig ang mainit kong damdamin. Sige na nga, mas mahalaga pa rin ang buhay. Tutal hindi naman kapos sa pera ang pamilya. Hindi naman siguro tuluyang malulugi ang mga magulang ko. Habang iniisip ko ito, biglang tumawag muli ang tatay ko. Ang narinig ko sa telepono ay parang kidlat na tumama. Ano, ibebenta ninyo ang ancestral na bahay? Natulala akong nakatayo sa tabi ng bintana. Puspos ng panghihinayang ang puso ko. Matagal na palang nalugi ang pamilya. Pagkaraan ng ilang sandali, kumalma ako at nagsimulang mag-isip ng mabuti. Noon pa man ay pinagbawalan na ako ng tatay ko na banggitin ang pangalan ng tindahan. Mukhang hindi lang simpleng utang ang problema. Palinaw na may nakaalitan silang kung sino. Kung gusto kong ayusin ang problema ng pamilya, mukhang wala akong choice kundi bumalik sa kaparangan. Ngunit sa pagkakataong ito kailangan kong maghanda ng husto. Matapos magpasya, agad akong nagtungo sa Songye Tower na pinag-usapan namin ni Wang Duobao. Pagdating sa pribadong silid, hindi na nagpaligoy-ligoy si Wang Duobao. Diretso na niyang sinabi, "Ay ho, ilabas mo na at tingnan natin ang mga gamit. Nakita ko ang mga litrato kagabi. Halos hindi ako nakatulog buong gabi." Pagkatapos kong marinig iyon ay dahan-dahan kong inilabas ang mga gamit sa bag.
kaluban ng espada, sisidlang alak, ang sindi ng apoy, kahoy na palamuting buhok, at ang palamuting jade. Isa-isa ko silang inilatag sa mesa, maliban sa 2 libro na hindi ko inilabas. Dahil pakiramdam ko bago ko maunawaan ang mga letra, mas mabuting huwag munang ipakita sa iba. Sa oras na mailabas ang sisidlang alak, hindi na mapakali si Wang Duobao sa tapat ko. Yumuko siya at sinuri ng mabuti ang mga bagay sa mesa. Biglang naging emosyonal ang boses niya. Agarwood. Siguradong ito ay Agarwood. Ang amoy na ito, hindi bababa sa mahigit 100 taong gulang. Sayang talaga, bigla siyang nagbago ng tono. Puno ng panghihinayang ang kanyang boses. Napakasama ng pagkakaingat, halos lubos nang naoksida ang kahoy. Isang napakalaking sayang. Habang emosyonal siya ay napapabuntong hininga. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya ako gamit ang kakaibang tingin. Bahagyang kumaibat ang sulok ng labi ko. Tahimik akong nag-isip sa loob. Pag-iingat pa ba? Ang bagay na ito ay naiwan sa kaparangan sa hangin at araw. Mabuti na lang at makikilala pa bilang sisidlang alak. Matapos ang masusing pagsusuri, pinakalma ni Wang Duobao ang sarili. At agad nagsimulang magbigay ng presyo. Mahalaga ang kahoy ng sisidlang alak, ngunit napakasama ng kondisyon. Pinakamataas na kaya kong ibigay ay 300,000. Ang kaluban ng espada ay gawa sa sinaunang kahoy. Ngunit malubha rin ang pagkasira. 10,000 ang kaya kong ialok. 400,000 ang kabuuan ng dalawa. Ano sa tingin mo? Pagkarinig ko ng presyo, hindi ako agad tumango bilang pagsang-ayon. Sa halip ay iniabot ko rin ang palamuting jade. Kuya Wang, tingnan mo rin ito. Naguguluhang tinanggap ni Wang Duobao ang jade. Sanay niyang tinutukan ng ilaw. Agad siyang napatigil na parang napako. Puno ng gulat at pagtataka ang kanyang mga mata. Biglang kumabog ang dibdib ko. May pinanggalingan kaya ang palamuting jade na ito. Yumuko si Wang Duobao at matagal na sinuri ito. Maya-maya ay maingat niyang ibinalik ang jade. Kapatid mo, nagbibiro ka lang ba sa akin? Sino ang magbebenta ng ganitong kayamanan? Napansin kong may kakaiba sa tono niya. Napangiti ako at agad nagtanong. Kuya Wang, ano ba talaga ang pinanggalingan ng jade na ito? Mahalaga ba talaga ito? Kapatid mo, hindi mo ba kilala ang jade na ito? Pagkarinig nito ay nagulat ang mukha ni Wang Duobao. Ito ay Hechan Mountain Fat White Jade. Noong sinaunang panahon mga emperador lang ang maaaring magsuot nito. Pati ang selyo ng imperyo ay gawa rin dito. Nang marinig ko iyon, isang matinding tuwa ang sumabog sa puso ko. Hindi ko na malayang mas hinigpitan ko ang hawak sa jade. Samantalang pabago-bago ang ekspresyon ni Wang Duobao. Matagal siyang nag-isip bago muling nagsalita. Kapatid mo, pwede bang ayusin na makilala ko ang nakatatanda sa inyo? Pagkarinig ko nito, bigla kong naunawaan ang ibig niyang sabihin. Mukhang sobrang taas ng halaga ng jade na ito. Nag-aalala siyang baka hindi ako ang may desisyon. Nang maisip ko iyon, agad akong ngumiti at tinapak ang dibdib ko. Kuya Wang, sabihin mo lang kung ano ang kailangan. Ako ang magpapasya. Sandaling nag-isip si Wang Duobao. Bago siya dahan-daang nagsalita, kapatid mo, hindi ko na itatago, hindi maganda ang takbo ng negosyo ng pamilya Wang kamakailan. Kailangan namin ng isang kayamanan para patatagin ang reputasyon. Bagamat may Imperial Green Jade rin kami, ngunit kung ikukumpara sa Mountain Fat White Jade mo, malayo ang agwat, kaya gusto kong hiramin ang Jade pendant mo para dalhin sa Jade Exhibition sa susunod na buwan. 1,000,000 kada buwan ang upa. Ano sa tingin mo kapatid mo? Pagkarinig ko nito agad kong napagtantong may pag-aalangan pa rin siya. Dahil sa ganitong kalidad ng Mountain Fat White Jade, sa normal na sitwasyon walang maglalakas loob na ibenta ito. Malamang ay natatakot si Wang Duobao na kung sakali, ako ay may pinanggalingang pamilyang hindi niya kayang banggain. Ang pagbili ng jade na ito ay magdadala ng napakalaking kapahamakan. Pero bawat buwan ay may libreng 1,000,000. At sa akin pa rin ang jade. Kahit paano tingnan ay sobrang lugi sila at panalo ako. Ngunit paano kung mawala ng pamilya Wang ang jade? O kaya ay tuluyan nila itong angkinin? Nang makita niyang tahimik lang ako, mukhang nabasa ni Wang Duobao ang pag-aalala ko. Kaya agad siyang nangako, kapatid mo, maaari tayong pumirma ng kontrata. Isusulat ng malinaw sa kontrata. Kapag nawala o nasira ang jade pendant, magbabayad ang pamilyang Wang ng 50,000,000. Paglabas ng halagang iyon, parang umalingaw-ngaw ang ulo ko. Halos hindi ako makahinga. May pumasok pang isang katawa-tawang ideya sa isip ko. Paano kung tuluyan na lang itong angkinin ni Wang Duobao? At diretsong kunin ang pera at umalis. Pagkalipas ng 2.5 oras, napirmahan na ang kontrata, at pumasok na ang pera. Bitbit ang 1,400,000 umuwi akong kontento. Ngunit sa buong biyahe, may mas mahalagang tanong ang paulit-ulit sa isip ko. May mga kalansay sa mundong iyon. May mahabang espada at mga libro. Ibig sabihin may umiral na sibilisasyon doon. Kung makahanap ako ng lungsod o tribu, gaano kaya kaganda kung may makuhang buo at maayos na kayamanan? Nang maisip ko iyon, parang may kidlat na pumasok sa isip ko. Bigla kong hinampas ang hita ko. Tama nga, bakit kailangan pang mamulot ng sirang gamit? Maaari akong makipagkalakalan sa pagitan ng mga mundo. Ang mga gamit doon ay mga anti-gang bagay dito. Samantalang doon ay maaaring pangkaraniwan lang. At kung magdadala ako ng hindi kinakalawang na mahabang espada mula rito, ipapalit ko ito sa mga buo at maayos na sisidlang alak. Tiyak na sobrang matutuwa ang mga tao roon. Sa ganitong palitan, hindi ba ako kikita ng sobra-sobra? Habang iniisip ko lalo akong na-excite.
Kaya agad akong nagbihis at dumiretso sa bahay ni Yang Dewey. Si Yang Dewey ay isang masugid na military enthusiast. Matapos kong makaharap ang malaking itim na ibon noon, hiniling ko sa kanya na tulungan akong maghanda ng kagamitan. Pagpasok ko pa lang, masigla niya akong hinayla at nagsimulang magpakilala. Swiss compound crossbow, may eccentric wheels, malakas ang hatak at mabilis ang palaso. Kahit baguhan ilang araw lang mag-ensayo. Sa loob ng 30 metro 5 sentimetro lang ang palya. Kumikislap ang mga mata ko sa tuwa, ngunit biglang nawala ang ngiti ni Yang Dewey. At may pag-aalalang sinabi, ang paunang bilis nito ay umaabot sa 130 metro bawat segundo. Higit 100 joule ang kinetic energy. Isang palaso lang pwede nang pumatay. Lao Mu, kanino ka ba makikipagsapalaran? Kung kailangan mo ng tulong isama mo ako. Nang marinig ko iyon, nakaramdam ako ng matinding pagkilos ng damdamin. Ngunit kulang pa ang alam ko tungkol sa ibang mundo. Ang biglaang pagpasok ay maaaring ikamatay. Kaya hindi na ako nagpaliwanag pa. Minadali ko na lang siyang tapusin ang paghahanda. Sa sumunod na 3 araw, baliw akong nag-aral ng sari-saring kaalaman. Mula first aid hanggang pana at sandata. Lahat ng pwedeng matutunan ay inaral ko. Para sa ikalawang paglalakbay sa ibang mundo. Sa pagkakataong ito buo na ang loob ko. Kahit muling makasalubong ang malaking itim na ibon, lalabanan ko talaga ito. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Pumasok si Yang Dewey na may bitbit na malaking bag. Pagkatapos ng maingay na pagkalkal, ibinuhos niya ang isang bungkos ng pyesa ng pana, at isang lalagyan ng max 125 na mga bolt. Napakasensitibo ng mga ito. 10 lang ang nakuha ko. At gumastos pa ako ng 80,000. At itong compound crossbow, 30,000. Libre na ang scope. Sabi ni Yang Dewey na may halatang panghihinayang. Hinaplos ko ang high-tech na compound crossbow. At agad akong nakaramdam ng kapanatagan. Hindi lang iyon, ipinaghanda pa ako ni Yang Dewey ng bulletproof vest, helmet at buong emergency kit. Kaya sa mga sumunod na araw, nagkulong kaming dalawa sa shooting range para mag-ensayo. Nang handa na ang lahat, muli akong nagsuot ng buong kagamitan. At walang pag-aalinlangang isinubsob ang ulo sa inidoro. Kasabay ng pagbabago ng liwanag, muli akong lumitaw sa pamilyar na kaparangan. Paglingon ko sa paligid, ito rin pala ang lugar na pinanggalingan ko noon. Mukhang ang koordinasyon ng paglipat ay kasabay na gumagalaw kasama ko. Matapos masigurong maayos ang kagamitan, mahigpit kong hinawakan ang compound crossbow. At maingat na nagsimulang mag-eksplora. Malinaw ang layunin ko sa pagkakataong ito, ay ang halugugin ang lugar ng mga patay na nakita ko noon. Habang lalo akong sumusulong, mas lalo ring nagsisiksikan ang mga kalansay. Mayroon pang ilang bangkay na naka-anti-gang kasuotan, na puno ng sariwang sugat ng espada at patalim. Makalipas ang kalahating oras, ang tanawing bumungad sa akin, ay nagpahigop sa akin ng malamig na hangin. Makikita ang mga bangkay na nagkalat sa buong paligid. Tinuyong dugo ang nagpula sa buong lupain. Namuti agad ang mukha ko at nanginag ang mga binti. Ngunit agad ding nanaig ang pananabik laban sa takot. Dumating na ang pagkakataong yumaman. Kaya isang kakaibang tagpo ang lumitaw. Sa tigang na lupain na punong-puno ng bangkay. Isang baliw na puno ng tuwa ang naghahalukay ng mga katawan. Hindi nagtagal, napuno ang bag sa likod ko ng sari-saring kayamanan. At sa napakalawak na banda ng mga patay, wala pa akong nasamsam kahit isang ika-10. Sa wakas ay nakakita rin ako ng ilang buo at hindi sirang lumang aklat. Habang naghahanda na akong umatras, biglang may mahinang ingay na nagmula sa malayong banda ng mga patay. Agad akong tumingin doon, may nakita akong maliit na figura. Napilit itinutulak palayo ang mga bangkay sa ibabaw niya. At nanginginig na tumayo, isang batang babae. Sa wakas ay may nakita rin akong buhay na tao. Napabuntong hininga ako sa loob, ngunit hindi ako basta-basta lumapit. Pagkatayo niya ay nakita niya ng malinaw ang bangkay sa harap. Bigla siyang napasubsob at umiyak ng malakas. Dalang, huwag ka munang mamatay. Humahagulgol siya ng nakakadurog ng dibdib. Nang hindi sinasadyang makita niya ako sa gilid ng mata, agad siyang namutla sa takot. Nang mapansin kong nakita niya ako, agad ko siyang kinausap sa mahinahong boses. Huwag kang matakot, munting kapatid. Hindi masamang tao ang kuya. Bago pa man makapagsalita ang bata, biglang gumalaw ang katawan ng tinatawag niyang dalang. Umubo ng isang malaking bungkos ng maruming dugo. Pareho kaming napatalon sa gulat ng bata. Dalang, muling napaluhod ang bata at humagulgol. Ngunit lalong humihina ang paghinga ng lalaki. Sa gitna ng matinding pagkataranta, biglang lumingon ang batang babae at tumingin sa akin. At nagmamadaling nagsalita, nakatatanda, nakikiusap ako, iligtas mo si Dalang. Habang sinasabi iyon, luluhod na sana siya at magpupugay. Nang makita ko iyon, mabilis akong lumapit at ay nalalayan ng bata. Pagkatapos ay tiniis ko ang matinding amoy ng dugo, at mabilis na sinuri ang mga sugat ng lalaki. Karamihan ay sugat ng espada at patalim. Bagamat walang nakamamatay na sugat, ngunit sobra ang pagkawala ng dugo. Kapag hindi agad inasikaso, siguradong mamamatay. Nang maisip ko ito, agad kong binuksan ang first aid kit. Pinilit kong alalahanin ang mga inaral kong first aid. Sa ganitong sitwasyon kailangang gisingin muna ang kamalayan. Pagkatapos ay agad pigilan ang pagdurugo. Habang nag-iisip, kumuha ako ng 2 bote ng glucose. Direkta kong ipinainom sa lalaki. Pagkatapos ng 2 bote ng glucose, bahagyang umubo ang lalaki. Sa wakas ay nagkaroon ng kaunting malay at lakas.
Isang paus na tinig ang lumabas sa kanyang bibig. Wala na akong pag-asa. Isama mo siya. Nang marinig ko iyon napakunot ako ng noo. At inis na sinabi, kaunting dugo lang ang nawala. Paano ka mamamatay agad? Pagkasabi nito, hindi ko na pinansin ang mga salitang panghihina niya. Mabilis kong kinuha ang iodine at ibinuhos sa sugat. Napanginig ang buong katawan ng lalaki sa sakit. Ngunit isa siyang mandirigma. Matapos ang sakit ay bahagya niyang naramdaman na ang sugat ay tila hindi na lumalala. Agad siyang nagbukas ng bibig na puno ng gulat. Ano ba ang ginawa mo kanina? Medyo nahiya akong magpaliwanag. Pasensya na. Unang beses kong maglinis ng sugat. Baka nasaktan kita. Habang sinasabi iyon, kumuha ako ng ilang tableta ng ibuprofen at maca powder. Isinubo ko sa kanya at sinabayan ng glucose. Makalipas ang ilang sandali, mas lalo pang tumindi ang gulat sa kanyang mga mata. Malinaw niyang naramdaman na mabilis na nawawala ang sakit ng sugat. Hindi pa doon natapos. Sumunod ay kinuha ko ang Yunnan Bayaw spray. At tuloy-tuloy ko itong inispray sa kanyang mga sugat. Agad na tumigil ang pagdurugo. Pagkatapos ay pinahirin ko ng Mupirocin antibiotic. Unti-unting nagsimulang magsara ang sugat. Sa huli ay maingat kong binalutan ng medical gauze. At hindi ko nakalimutang isubo ang ilang tableta ng amoxicillin. Pagkatapos ng lahat ay pawis na pawis ako. Naupo ako sa lupa habang hinihingal. Sa sandaling iyon, ang tingin ng lalaki at ng batang babae sa akin ay puno na ng pagtataka, pasasalamat at paggalang. Ano ang problema? Trên người, còn có dấu cháy xém như bị sét đánh, còn có dấu cháy xém như bị sét đánh. Bà vốn nhân hậu, vội cõng cô gái về nhà, múc từng thìa đút cho cô gái,